Ang kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Mga kagabay, sa mundong ito, isa lamang sa dalawa ang ating mapagpipiliang ating paglilikuran bilang ating Diyos. Dalawa sila at isa lamang ang dapat. Una ay ang Diyos. Pangalawa, ang tinatawag sa wikang English na mammon, na ang ibig sabihin kasamaan, kasalanan, kayamanan, o kapangyarihan. Sa madaling salita, kabutihan at kasamaan. Kung mahal mo ang kasamaan, hindi mo mahal ang Diyos. Hindi mo maaaring mapagsabay na sabihin mong mahal mo ang Diyos, ngunit mahal mo rin ang kasamaan at sila ang iyong Panginoon. Sapagkat kailanman ang kasamaan ay hindi magiging Diyos. Sapagkat pagkabanggitin natin ang Diyos, ang ibig sabihin, ang Diyos, pag-ibig, kapayapaan, pagmamahal, kabanalan, at kababaang loob. Yan ang ating paglalarawan sa isang tunay na Diyos. At higit sa lahat, kapag sasabihin natin Diyos, sa Kanya tayo nagmula, Siya ang gumagawa sa atin at walang sino man o anumang mamon o anumang kapangyarihan na gumawa ng tao, na bumuhay ng tao, at siya ring dahilan upang mamamatay ang isang tao. At ang kasamaan ay mananatiling kasamaan. Saan ba nagmula ang salitang kasamaan? Ang salitang kasamaan, mga kagabay, sa kanyang kapanahunan, ang hari ng kasalanan na ngayon ay tinatawag nating si Satanas o ang demonyo, ay isa sa mga prinsipe ng mga anghel sa kalangitan. Alam naman natin na ang anghel sa kalangitan, likha ng ating Panginoon, katulad ng paglikha ng Diyos sa tao. Doon, itong Satanas na ito, o itong sitaning na ito, ay isang prinsipe ng mga angelis sa kalangitan. Siya ang nakilalang si Lucifer, na ang ibig sabihin ay ilaw, loche, light, fair, bearer. Siya ang tagabitbit ng ilaw sa kalangitan, ng ilaw sa mundo. Mabigat ang kanyang tungkulin. Ngunit itong si Lucifer, sa sobrang niyang galing, sa sobrang niyang talino, naisip-isip niya na higit pa siyang makapangyarihan sa Diyos, na kailangan ay iturat siya sa Diyos, na sambahin ng mga nilikha ng Diyos. Kaya itong si Lucifer, hinihikayat ang ibang mga angeles, at dahil sa kanyang galing sa pagsasalita, mahilig ang budol, mapaglikha ng kasinungalingan, itong si Lucifer, marami siyang nadadala at nagaganap nga ang unang kudita sa sanlibutan. Hindi si Hunasan o hindi si Trillanes ang simula ng kudita sa Pilipinas, at hindi mga sundalo o sino mang mga armado ang nauna ng kudita
si Lucifer nang sinuway niya ang Diyos. Lantaran niyang sinuway ang Diyos. Kaya sa itinapon o ginawa siya ng Diyos ng kanyang sariling kaharian, ang impyerno. Dito nagsimula ang kasalanan. Kaya mga kagabay, hindi maaring magiging Diyos ang isang demonyo, ang isang makasalanan kailanman. Isa lamang ang Diyos. Kung saan tayo nagmula, kung sino ang gumawa sa atin, kung ano tayo ngayon, sino tayo ngayon, ang Diyos ang gumawa. At may dahilan ng Diyos sa paglikha ng tao. Kaya mga kagabay, malinaw na sa dalawang dapat magiging Panginoon ng tao, ang Diyos o ang kabutihan at ang kasamaan, hindi mababago. Tanging ang Diyos lamang ang dapat magiging Panginoon ng tao. Ang Diyos na lumikha sa atin. Ngunit nakakalungkot na dahil sa kapangyarihan, dahil sa tinatawag nating mamon, dahil sa tinatawag nating kasamaan, maraming mga bansa, ayon ang yung tinatawag ng mga bansa ng third world countries, katulad ng Pilipinas, mga mahirap na mga bansa, ay nagiging alipin, nagiging alila ng mga mayayamang mga bansa o countries of the first world, tulad ng Amerika, Japan, China o Estados Unidos. Ito ang mga kasama sa first world countries. Kaya dito natin makikita kung gaano kasama ang kung magiging Panginoon natin, magiging Diyos natin ang kasamaan. Tulad ni Satanas, magiging masama rin tayo. At kahit na nga Diyos, sa kanyang kapanahonan, nang si Jesus ay magsimula ng kanyang 3 taong pagtuturo at panghangaral alang-alang sa ating kaligtasan. Aba, sinubukan ito ni Lucifer o ni Satanas. Tinukso 3 beses. Ngunit, ang sabi ni Jesus sa kanya, sa pangatlo niyang pagtukso kay Jesus, tanging ang Diyos lamang ang dapat mong luhuran, ang dapat sambahin, ang dapat kilalaning Panginoon. Ang unang tukso ni Satanas kay Jesus, ang gawin ni Jesus na tinapay ang mga bato. Kayabangan kung sinunod siya ni Jesus, pagpapakitang gilas. Pangalawa ay sinabi niya kay Jesus na pwede itong tumalon sa mataas na bundok sapagkat sasaluhin ito ng Panginoon at ililigtas. At ang pangatlo, pinakita ni Satanas kay Jesus ang yaman sa buong mundo, ang mga kaharian, at sinabing ibibigay niya lahat kay Jesus ang maiyon kung luluhod at sasambahin siya ni Jesus. Makikita natin kung gaano katusok itong si Satanas, kung gaano kasama ang kasamaan. Kaya mga kagabay, tandaan, isa lamang ang dapat nating magiging Panginoon. Isa lamang ang tanging Diyos. Ang Diyos na lumikha sa atin, kung sino tayo ngayon. Hindi sa Satanas na magiging ang una nating mga magulang na sinaanan at iba ay nakaya niyang tuksohin upang suwayin ang kautusan ng Diyos. Mga kagabay, tanging ang Diyos lamang ang ating Panginoon.